What is karma and hymns? In Indian literature, karma and hymns hold significant importance in different contexts. Karma is a concept in Indian philosophy and religions such as Hinduism, Buddhism, and Jainism. It refers to the law of cause and effect, where one's action and intention have consequences. According to the concept of karma, the moral quality of one action determine their destiny, both in this life and future lives. In case of reincarnation belief, positive generate positive outcomes, while negative action result in negative consequences. Karma is hence as mechanism that maintain balance and justice in the universe. Hymns in the context of Indian literature refers to the sacred song or verses composed for religious or spiritual purposes. Hymns are integral to various Indian religious traditions including Hinduism and Sikhism. They are typically written in poetic form and express devotion, praise, or reverence for deities or spiritual concept. Hymns are often sung or recited during religious ritual ceremonies or gathering. The Rig Veda, one of the oldest texts in Indian literature, consists mostly of hymns dedicated to various deities. Hymns can be seen as means of connecting with the divine and expressing spiritual sentiments. Ano nga ba ang karma? Ang karma ay isang konsepto na sa Indian literature at espiritualidad na nagsasaad na ang mga kilos at mga gawa ng isang tao ay nagdudulot ng epekto or karma sa kanyang mga susunod na buhay o karanasan. Ito'y isang paniniwala na mayroong kaukulang parusa or gantimpala sa mga kilos ng isang individual na maaaring mangyari hindi lamang sa kasalukuyang buhay kundi maging sa mga susunod pang mga reincarnation. Ang hymno naman sa Indian literature ay isang uri ng tula o awit na karaniwang nagpapahayag ng debosyon, pagsamba, o pagpuri sa isang Diyos, Diyosa, or espiritual na nilalang. Ang himno ay may malalim na kahalagahan sa mga Indian na kultura at relihiyon. Ito ay ginagamit sa mga ritual, seremonya at pangrelihiyong pandiriwang. Ito rin ay naglalaman ng mga moral na aral at filosofiya na nagpapahayag ng mga paniniwala at tradisyon ng mga Indiang tao. There are three different types of karma and hymns. Prarabdha karma is experienced through the present body. Ang ibig sabihin siguro nito ay yung naranasan mo sa katawan mo. Halimbawa, nakarma ka kasi may ginawa ka sa iyong kapwa. Nakarma ka kasi may masamang nangyari sa iyong katawan. Nagkasakit ka, like that. And number 2 is chanchita karma. It is only a part sa one's past karma. Ito yung mga nakaraan na ginawa mo na na-realize mo na ito na yung karma na ginawa ko sa aking kapwa. Ito, dumating na yung karma. That is past karma. So, number 3 is agami karma is the result of current decision and
action. So ito pa lang yung kasalukuyan na iniisip mo pa lamang na gagawin mo sa iyong kapwa. So yung karma siguro ay nag-action na yung dumating na sa iyo. Nauna yung karma sa gagawin mo kasi nagdidesisyon ka pa lang na gagawin mo sa kapwa mo. So, nauna na yung karma. May kasabihan nga tayo na don't do to others what you don't want done to you. Ibig sabihin, kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mo ring gawin sa iba para hindi ka karmahin, 'di ba? Ito yung isang kasabihan na do good and good will come to you. Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, so yung magiging outcomes nun ay mabuti rin na pupunta sa iyo. So, lagi nating gagawin yung mabuti, lagi nating iisipin ang mabuti. Ito yung pangalawang karma. So, nakalagay dito, no need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you will eventually screw up themselves, and if you are lucky, God will let you watch. Ibig sabihin, kung may yung kapwa natin ginawan ka ng masama, so wag mo siyang gantihan. Hayaan mo siyang magalit lang siya, ilabas niya yung galit niya, wag lang ikaw sasaktan. So just wait and set. Marirealize din ng taong gumawa sa iyo ng masama na masama yung ginawa niya. So at ang Diyos ay hindi natutulog at makikita tayo ng Diyos kung anong ginawa natin. So sa bandang huli, tayo ay yung magiging lucky. Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when bless the Lord. What is a good karma? Good karma refers to the belief in many Eastern religions and philosophies that one action and intention have consequences that will affect them in the future. Ibig sabihin, pagka gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, so magiging outcomes nun mabuti. Magdudulot ng mabuting kapaligiran sa kapwa at higit sa lahat sa iyong pagkatao. Kailangan nating mag-accumulate ng mabuting gawa or mag-impok tayo ng mabuting gawa para sa ating buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, sabi nga walang nabubuhay ng para sa sarili lamang. Kaya need nating magtulungan at maging mabuting tao habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Kasi kapag gumawa ka ng masama, so ang gaganti sa iyo masama din. So what is a bad karma? Ang masamang karma naman ay nagdudulot ng pagkasira ng ating pagkatao. Kapag ang isang tao ay makasarili, makakasira tayo ng kapaligiran, kapwa natin. Pero ang higit na sinisira natin ay ang ating pagkatao. Kasi ang bawat tao na ginagawan mo ng masama ay pwede silang lumayo sa iyo or sa atin para hindi sila manatili sa kasamaan na gusto natin or gusto mo sa kanya. So, sino yung sinisira mo? Yung pagkatao mo at yung buhay mo sa kabilang buhay. Thank you. The next reporter is Ma'am Cheryl Francesco. So, don't be going.
Ako si Cheryl Francisco ng 3rd year irregular. Ano ang katangian ng mga himno? Ang mga himno ay ang mga awit na may sentimental at makabayan na temang karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng pagmamalaki ng isang bansa, organisasyon o ideolohiya. Narito ang ilan sa mga katangian ng himno. Number 1, makabayan. Ang mga himno ay karaniwang nagpapahayag ng pagmamalasakit at pagmamalaki sa bansa. Ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa bayan at nagsisilbing inspirasyon sa mga mamamayan. Number 2, matatagpuan sa pambansa. Karaniwang ang mga himno ay kinikilala bilang pambansang simbolo ng isang bansa. Ito ay pinapalaganap sa mga okasyon tulad ng pambansang kapistahan, mga patimpalak at mga seremonya. 3. Tumatatak sa damdamin. Ang mga himno ay naglalaman ng mga salita at himig na umaakit ng damdamin ng mga nakikinig. Binibigyan din nila ang katapatan, pagkakaisa at pagsisikap ng mga mamamayan. Number 4. Madaling awitin. Ang mga himno ay madalas na may malakas na melodiya at simpleng mga titik na madaling sundan. Ito ay nagpapasimple sa mga mamamayan na awitin at makisama sa pampublikong pag-awit. At panghuli, may pambansang intensidad. Ang mga himno ay nagbibigay ng kolektibong pagkakakilanlan sa mga mamamayan. Ito ay nagpapaalala sa mga tao tungkol sa mga haligi, kahalagahan at pangunahing prinsipyo ng kanilang bansa. Himno. Ang himno ay mga awit na may sentimental at makabayan ng temang karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng pagmamalaki sa isang bansa, organisasyon o ideolohiya. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga himno. Una, makabayan. Ang mga himno ay karaniwang nagpapahayag ng pagmamalasakit at pagmamalaki sa bansa. Ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa bayan at nagsisilbing inspirasyon ng mga mamamayan. Dalawa, matatagpuan sa pambansa. Karaniwang ang mga himno ay kinikilala bilang pambansang simbolo ng isang bansa. Ito ay pinagpalaganap sa mga okasyon tulad ng mga pambansang kapistahan, mga patimpalak at mga seremonya. Pangatlo, tumatak sa damdamin. Ang mga himno ay naglalaman ng mga salita at himig ng umaakit ng damdamin ng mga nakikinig. Binibigyan din nila ang katapatan, pagkakaisa at pagsisikap ng mga mamamayan. At madaling awitin, ang mga himno ay madalas na may malakas na melodya at simpleng mga titik na madaling sundan. Ito ay nagpapasimple sa mga mamamayan na awitin at makisama sa pampublikong pag-awit. Panglima, may pambansang identidad. Ang mga himno ay nagbibigay ng kolektibong pagkakakilanlan sa mga mamamayan. Ito ay papaalala sa mga tao tungkol sa mga haligi, kahalagahan at mga pangunahing prinsipyo ng kanilang bansa. Paalala, mahalaga na maipagpatuloy ang pag-aaral at pagsasalin ng mga himno upang mapanatili ang kanilang kahalagahan at nakapupukaw sa bisa para sa mga mamamayan. Vedic hymns. Vedic hymns holds great significance in Hinduism and are considered ancient sacred texts. Here are some key characteristics of Vedic hymns. First, rigorous oral transmission. Vedic hymns were initially passed down orally through generation of priests, ensuring their preservation and precise pronunciation. Second, written in Sanskrit. Vedic hymns are written in Sanskrit, an ancient Indo-Aryan language. Sanskrit is known for its precision and beauty, making Vedic hymns a linguistic and literary masterpiece. 3. Invocation of deities. Vedic hymns are primarily prayers and invocation addressed to various deities such as Agni or fire, Indra, thunder and rain, Varuna, water, and Surya, the sun, among others. 4. Ritualistic nature. Vedic hymns were composed to be performed during religious rituals and ceremonies. They were considered a medium to establish a connection between humans and the divine. 5. Meter and chanting. Vedic hymns follows a specific rhythmic patterns known as meters or chantas. The chanting of these hymns is believed to have a profound effect on the mind and the spirit. 6. Philosophical depth. Vedic hymns often contain deep philosophical insight about the nature of existence, the interplay of various elements, the cycle of life and death, and the pursuit of spiritual enlightenment. 7. Unity and diversity. Despite being composed by different sages and priests,
Over centuries, Vedic hymns reflect a consistent worldview and understanding of the cosmos, highlighting the underlying unity of all existence. It is important to note that the interpretation and understanding of Vedic hymns have evolved over time, and different scholars may have varying perspective on them. hatiku